Ito namang grupong Manibela, binatikos ang Department of Transportation at Department of Energy kaugnay sa Band-Aid solution umano sa krisis sa langis. Ang cartel-like behavior naman ng mga oil companies dapat umano matagal nang isinusuri at panagutin kung mapatunayan ayon yan sa nasabing grupo. Ang buong detalye sa pagkulat ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Victor, Bombo Jai, binatikos ng transport group ng Manibela ang Department of Transportation at Department of Energy dahil sa umano'y band-aid solutions tulad ng service contracting program at fuel subsidy na hindi pa rin natatanggap ng maraming operator. Ayon kay Manibela Chairman Marval Buena, patuloy na nahihirapan ang mga tsuper sa mataas na presyo ng krudo habang hindi umano agad nararamdaman sa bansa ang pagbaba ng presyo nito sa world market. Hit niya, dapat ding ibaba ang lokal na presyo upang makatulong sa sektor ng transportasyon. Question din ni Valbuena ang mga hakbang ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez na anyay pansamantalang solusyon lamang at hindi nakatutugon sa ugat ng problema. Dagdag pa niya, kung magpapatuloy ang ganitong polisiya, mas mabuting magbitiw na lamang ang kalihim. Tinuna rin niya si Department of Energy Secretary Sharon Garin matapos itong sabihin na malabong bumaba ang presyo ng langis dahil sa epekto ng pinsala sa mga oil industry sa Iran. Ayon kay Valbuena, kung patuloy umanong ipagtatanggol ng kalihim ang mga oil company, mas makabubuti rin umano na magbitaw na ito sa pwesto. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Manibela Chairman Mar Valbuena. Isipin mo, nagbababa na ng presyo sa pandaigdigang merkado. Pero ang sinasabi nyo, maraming nasirang infrastruktura. Alam mo, Secretary Garin, kahit ba ano ang masira, basta bumaba ang presyo, kasama dapat tayo sa pagbaba. Hindi mo dapat ipinagtatanggol. Nasasabihin mo pa, huwag na tayong umasa. Kung nananatili ka lamang, Secretary Garin, na tagapagsalita ng mga oil companies, mag-resign ka na. Mag-apply ka sa Petron bilang tagapagsalita doon kay Ramon Ang. Samantala, naniniwala naman si Valbuena na matagal na dapat inimbestigahan ng Kongreso ang umano'y cartel-like behavior ng mga oil companies at hindi lamang ngayon na anyay na pagsamantalahan na ang publiko. Matatandaan nanawagan din si Marikina Representative Miro Kimbo sa Philippine Competition Commission, Energy Regulatory Commission at Department of Energy na imbestigahan ang umano'y sabuatan ng mga oil company sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Kimbo, ang sabay-sabay na lingguhang price adjustment ng mga kumpanya ng langis na karaniwang ginagawa tuwing Martes ay hindi umano nagtataguyod ng kompetisyon, isang mahalagang layunin ng deregulation. Dagdag pa niya, batay sa pananaw ni Economic Planning Secretary Arsenio Balisacam, kahit hindi pa suriin ang lahat ng datos, ang ganitong mekanismo ay may tuturing na indikasyon ng cartel-like behavior. Ni Valbuena, kung mapatutunayan ang ganitong gawain, dapat kasuhan at bawiin ang lisensya ng mga sangkot na kumpanya dahil malinaw umano itong pananamantala sa publiko. Muli, pakinggan natin ang tinig ni Manibela Chairman Mar Valbuena. Kasuhan ang mga oil companies, i-revoke kung ano man ang mga permit o lisensya nila para makapag-cooperate dahil unfair ito sa taong bayan. Pananamantala ito. At bakit ngayon lamang ito pinag-aaralan ng Ways and Means at ng DepEd ni Secretary Arsenio Balisacan? Ngayon nyo lang yan naisip na kung saan napagsamantalahan na ang taong bayan, lalong-lalo na ang mga motorista, ang mga tsuper. Ngayon nyo lang yan naisip, matagal na tayong nananawagan na may nagsasamantala. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, sa Radyo Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.